na talagang patuloy na naglilingkod sa inyo at nakikita po namin ang kanilang pagmamalasakit, ang kanilang katapatan. Salamat po sa mga kaluluwa na kanilang nailalapit ay kami ay narito sa Amen. Praise the Lord. ay magsama-samang pupuri sa ating Panginoon. At ngayon po ay aawit po kami sa Panginoon. Pinamagatang God of the Mountain. Life is easy when you're upon the mountain. You've got peace of mind like you never know. Amen. But then things change. You're down in the valley. Those who's faithful, you were never alone. For the God of the mountain, He's still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times, He's still God in the bad times. The God of the day, He's still God in the night. It's all of faith when you're on the mountain. Comes with easy. When life loves its best, Christ down in the valley of trials and temptations. That's when faith is really put to the test. For the God of the mountain, He's your God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times, He's still God in the bad times. The God of the day, He's still God in the night. For the God of the mountain, He's still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times, He's still God in the bad times. The God of the day, He's still God in the night. Praise the Lord. Hanggang sa katapusan. 19. Basahin. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluhalatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluhalatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit huwag magbata ang sinuman sa inyo na gaya ng mamamatay tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay sa iba. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap?
Kaya, ipinagkatiwala naman ng mga nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Ang salita ng Panginoon o ang mensahe ng Panginoon sa mga ito ay may pamagat, ang pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. Di ba kahabag-habag yan mga kapatid? Kung gayon, sapagkat ikay walang Kristo, walang Diyos, walang pag-asa sa langit, tiyak impirno pupuntahan mo. And how can you escape? How can you escape the eternal damnation in hell without Christ today? How can you escape? Kaya minamahal ng mga kapatid, sabi ko nga kanina sa ating Sunday School, makinig tayong mabuti. Ayaw ng Diyos na mayroong pupunta sa imperno. Sapagkat ang imperno ay para lamang kay Diablo. Basahin ko. Yan ang totoo. Ito ay sabi ng Mateo 25 para sa ating minahal mga bisita. Mateo 25, versikulo 41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo. Tingnan niyo. Ulitin ko, sabi ng Biblia, salvation is deliverance from sin. God will deliver you and me and all of us from sin. S-I-N. Makaisa kay Kristo. Sapagkat ang kasalanan namin siya malaking hadlang upang hindi makapanahan si Kristo sa ating buhay. Si Kristo ay banal, malinis. Kailangan tayo magpalinis mga kapatid upang siya makapanahan sa ating buhay. Magpapasarap ko na ating Panginoon. Sabi ni Brother Edgar kanina, samantalang ninyo, narito siya kung magpapalaya sa atin kundi si Jesus. Hindi tayo magpapalaya ng religion sapagkat maraming taong may religion, subalit alipin pa rin hanggang ngayon ng kasal. Kapag kayo pinalaya ng anak, malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Gawin niyo ito dahil sa Kanya, dahil sa inyong sarili, at hindi dahil sa ating Panginoon. Meron pa ba mga kapatid? Upang magsisi sa kanilang mga kasalanan naman. Upang humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Upang malinis sa kanilang mga kasalanan, Panginoon. Upang